Sinira mo na ang buhay ko, ano pa bang gusto mo, sigaw ko sa kanya. 10 minutes, ungol niya. Ano, tanong ko dahil hindi ko siya marinig ng maayos. I want 10 minutes a week to spend with my daughter, just 10 minutes, nothing else. Pakiusap niya sa desperado na tono. Isang 22 taong gulang, si Aliyah Suarez ay namumuhay ng mapayapa at simpleng buhay kasama ang kanyang mga magulang, at isang nakatatandang kapatid na lalaki. At para idagdag sa kanyang kaligayahan, nakakuha siya ng maliit na trabaho sa isang publishing firm. Upang ipagdiwang ito, nagpasya siyang bumisita sa isang club at magsaya, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kasiyahan na iyon ay naging mapanganib. Na-rape siya para lang malaman pagkalipas ng ilang linggo na buntis siya. Walang pag-asa na lumingon siya sa kanyang pamilya, na isinasaalang-alang ang kanyang kwento na hindi totoo at tungkol sa kanya ay isang kahihiyan ay nagpalayas sa kanya ng bahay. Nagpupumilit na mabuhay sa isang maliit na trabaho, isang maliit na apartment at ilang buwang gulang na anak na babae ay nagpasya siyang kalimutan ang kanyang nakaraan at magpatuloy. Ngunit may iba pang plano ang buhay para sa kanya bilang kanyang rapist. Bumalik si Liam Parker bilang may-ari ng multi-billionaire company na may kahilingan na 10 minutes. Sa kabilang banda, si Aliyah. Ang buhay ay hindi tiyak, isang sandali ang lahat ay tila perpekto, at sa susunod na sandali ang lahat ay nagiging isang sakuna. Sorry, hindi ko nais na magsimula sa isang bagay na philosophical, ngunit alam mo kung minsan ang mga kaisipang ito ay biglang lumitaw ng wala saan. Talagang masaya ako ngayon dahil sasabihin sa akin ngayon kung nakuha ko ang aking trabaho sa publishing firm o hindi. At sa isang lugar ay nagkaroon ako ng magandang pakiramdam na gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit pero lagi akong nakakakuha ng good or a bad vibe about a thing. At kung masama ang pakiramdam ko tungkol dito, hindi ko ito gagawin dahil laging totoo ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung nangyayari ito sa lahat o sa akin lang. Anyway, maaga akong nagising na masaya habang bumababa ako para mag-almusal. On my way, nakita ko si Kuya Eugene, ang aking nakatatandang kapatid na lalaki na abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono, habang siya ay lumabas ng bahay para sa kanyang trabaho. Siya ay 3 taon na mas matanda sa akin at isang engineer, nakuha niya ang kanyang trabaho ilang buwan na ang nakakaraan at talagang masaya dito. Pagpasok sa dining room, binati ko ang aking mga magulang habang nakaupo sila sa paligid ng mesa habang nag-aalmusal. Mukhang ang saya-saya mo ngayon sabi ng daddy ko habang naupo ako sa tabi niya para kumain ng almusal. Siyempre, masaya ako dahil malapit na talaga akong makakuha ng trabaho, at hindi na kita guguluhin sa pagbili mo sa akin ng mga gamit, sabi ko sa kanya na puno ng kasiyahan. Mabuti naman, pero alam mo naman na baka hindi ganoon kalaki ang sahod mo, putol ni mommy. Yeah, alam ko ngunit hindi ako bibili ng bahay o kotse. I don't need all those but the basic things. I can finally afford them. For now I am under your shelter. Dagdag ko pagkaraan ng isang segundo. Matapos makatanggap ng tango mula sa aking mga magulang ay nagpatuloy ako sa pagkain ng tahimik. Ang trabaho ko, I will just have to review the stories and articles but I like reading books, kaya mag-e-enjoy ako. Gaya ng naisip ko, bandang hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa publishing firm and guess what? Nakuha ko ang trabaho. Sumayaw ako at tumalon sa buong bahay na ikinukwento ito sa aking mga magulang, mukhang masaya din sila. Hinintay kong makauwi si Kuya Eugene dahil gusto ko ring sabihin sa kanya. Siya ay palaging isang mahigpit na kapatid, ngunit kami ay nagkakasundo minsan. Samantala, nagpasya akong ipagdiwang ito, hindi kasama ang aking pamilya kundi mag-isa. Well, I don't have friends. I had a best friend but then our friendship didn't end well due to some misunderstanding and I didn't make friends anymore. Pagbalik ni Kuya Eugene kinagabihan, ay masaya kong ikinwento sa kanya ang tungkol dito, at ang plano kong magdiwang pero nagpumilit siyang sumama sa akin. Ngunit tumanggi akong sabihin sa kanya na lumaki na ako at gusto ko itong ipagdiwang mag-isa. Sa huli ay pinahintulutan akong pumunta kung saan ko gusto, at nagpasya akong pumunta sa isang club, ngunit isang bahagi nang nagsabi sa akin na huwag. Hindi ako nakakuha ng magandang vibe sa ideyang iyon, sa halip ito ay isang kakaiba at para sa minsan na pagdesisyonan kung baliwalain ito. Pagpasok ko sa club, may malakas na tugtugin, parang baliw na nagsasayaw ang mga tao at lahat sila ay lasing. Tahimik akong pumunta sa bar at nag-order ng whiskey. And after having 2 shots of it, may napansin akong lalaking nakaupo sa stool malapit at nakatingin siya sa akin ng kakaiba. Guwapo talaga siya at mukhang hot, pero wala ako dito para maglaway sa kanya kaya, hindi ko siya pinansin, kumuha pa ako ng whiskey pagkatapos ko pumunta sa dance floor. Sasayaw na sana ako nang mapansin ko ang lalaking iyon papalapit sa akin, at nang nasa harapan ko na siya ay sinabi niya sa tonong lasing. Hi! Hi! Nakasagot ako dahil abala ako sa pagtingin sa muscles niya sa braso, habang naka half sleeves, light blue na t-shirt at black jeans.
What's your name, beautiful? Tanong niya kaya namula ako. Aliyah Suarez, iniunat ko ang aking mga braso para makipagkamay, and yours. Nakipagkamay siya sa akin, Liam Parker. Parang pamilyar ang pangalan niya. Nice name, komento ko na ikinangiti lang niya. Liam, sigaw ng isang tao sa karamihan at sinabi niya, see you later. At naglakad na siya palayo. Ang ganda naman ng gabi ko, bakit masama pakiramdam ko? Sumayaw ako kasama ang some random na lalaki at nang magsimulang sumakit ang aking mga paa ay umupo ako sa stool para magpahinga bago bumalik sa bahay. After few minutes, tumayo na ako at lumabas ng club. Habang papunta ako sa parking lot, naramdaman kong may pares ng kamay na humawak sa bewang ko at nakasandal ako sa pader. Napabuntong hininga ako, at nang dumilat ako ay nakita kong naipit ako ni Liam sa pagitan ng kanyang mga braso. Hi, again, sabi ko pero hindi siya nag-reply at parang may mali sa kanya, at sinilip ko ang parking lot para makitang walang tao. Do you want something? Tanong ko ulit pero wala pa ring sagot. Ibinaba niya ang kanyang mga daliri sa aking mga braso habang nakasuot ako ng sleeveless red color dress na hanggang tuhod. And his touch didn't feel good at all, at sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi man lang siya natinag. Help! Sinubukan kong sumigaw, pero agad niyang tinakpan ang kamay niya sa bibig ko para isara ako. Keep quiet, parang lasing siya kaysa kanina. Naramdaman ko ang namumuong luha sa mata ko, wala akong magawa. Walang tumulong sa akin, dapat sinama ko si Kuya Eugene, anong gagawin ko ngayon? At bago ko pa nalaman, ako ay hinihila niya na Diyos ang nakakaalam kung saan, at alam ko kung ano ang darating. Isinuksok ko ang aking mga paa sa ilalim ko habang nakaupo ako sa dingding ng bar, broken. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ako, ngunit ano ang silbi nito? Ni-rape ako. Wala nang pumatak na luha sa pisngi ko dahil ilang oras na akong umiiyak, halos alas 4 na ng madaling araw. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin sa aking mga magulang ang tungkol dito? Maniniwala ba sila sa akin? Sinubukan kong tumayo ngunit natumba dahil namamanhid ang mga paa ko. Kahit papaano ay naabot ko ang kotse ko sa parking lot at na-unlock ito, umupo ako sa backseat. Tiningnan ko ang damit ko, madumi at punit-punit sa isang gilid at may mga gasgas ako sa binti at braso. Naiinis ako, isinandal ko ang ulo ko sa upuan at natulog. Ang araw ay direktang tumatama sa aking mukha mula sa mga bintana ng sasakyan. Tinignan ko ang phone ko, 9 na ng umaga. Biglang bumalik sa isip ko ang mga alaala kahapon, at parang nasusuka ako. Hindi ko masabi sa aking pamilya ang tungkol dito ngayon dahil linggo ngayon, at kailangan kong simulan ang aking trabaho mula bukas. Telling them means drama, at ayokong umabsent sa first day ko. Pagsakay ko sa driver's seat, nag-drive na ako pauwi. Pagpasok ko sa bahay ay nakasalubong ko si Kuya Eugene at ang aking mga magulang. Where were you all night? Ang una nilang tanong at napagdesisyonan kong ikwento sa kanila ang ginawa ko pauwi. I was drunk and it got really late, there were no taxis and I can't drive on my own and I don't want to disturb you all. So, I slept in the car. But next time hindi ka nalalabas ng ganoon katagal, matigas na sabi ni Dad at tumango naman ako. Excusing myself, pumunta ako sa kwarto ko at nagkulong sa loob. Buong araw nakahiga lang ako sa kama, nakatingin sa kisame, parang namamanhid ako. Liam Parker, yun ang pangalan niya at dahil parang pamilyar, hinanap ko siya sa Google. Liam Parker, son of Christopher Parker ang may-ari ng Parker Enterprises. One of the hottest bachelor. He is going to be the next CEO very soon. Hindi na ako nagbasa pa, syempre, bilyonaryo siya, nakita ko na ang mga larawan niya sa mga magazine, pero, ginahasal niya ako at kung magsasampa ako ng kaso laban sa kanya ay babagsak ang kanyang kumpanya. Akala ko ang mga taong may mahusay na edukasyon ay may magandang katangian, ngunit napagtanto ko ngayon na kahit na ang pinakamahusay na edukasyon ay hindi mababago ang halimaw sa loob mo. Anong gagawin ko? Magsampa ng kaso laban sa kanya. Pero paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung susuhulan niya sila para hindi maniwala sa akin? Nagsimulang umikot ang ulo ko sa lahat ng mga iniisip na ito at sumakit pa. Masaya sana ako, bukas na ako magsisimula sa trabaho ko. Ngunit hindi, kailangang gawin ng buhay ang lahat ng ito sa akin, ano ang ginawa ko upang makuha ang lahat ng ito bilang consequence. Naging mabuti ako sa aking mga magulang at sa aking kapatid palagi, totoo naman na minsan ay hindi ako nakikinig sa kanila, ngunit hindi ako dapat makatanggap ng ganoong kabigat na parusa. Niyakap ko ang aking unan habang umiiyak ang aking puso, hindi pa ito alam ng aking mga magulang at hindi pa ako handang sabihin sa kanila, na nangangailangan ito ng maraming lakas ng loob at sa ngayon ay wala pa ako. I never allowed anyone to disturb my life and then this guy Liam, he completely destroyed it in seconds. Hindi nagtagal, oras na ng tanghalian at nang tawagin ako ng aking ina para sa tanghalian, tumanggi ako. Wala ako sa mood na gumawa o kumain ng kahit ano.
At bigla, nagkaroon ako ng malakas na udyok na sumuka at nagmamadaling pumunta sa washroom at nawala ng laman ang aking tiyan. Ano ang mali? Napahawak ako sa tiyan ko, humiga ako sa kama habang nakaramdam ako ng kirot doon, at bago ko namalayan ay nakatulog na pala ako. At kahit sa aking panaginip, nakita ko ang lalaking iyon na hinihila ako patungo sa dilim, sumisigaw na nagising ako. May pawis ako sa noo at nakahinga ako ng maluwag. Pumasok si Mommy sa kwarto ko at nagtanong, "Okay ka lang ba? Bakit ka sumisigaw?" Tinango ko ang ulo ko at sinabing, "It was just a nightmare." Isang bangungot na kinabubuhayan ko ngayon. Tumingin siya sa akin saglit bago tumalikod at umalis. And for the rest of the day, hindi ako lumabas ng kwarto ko, umupo lang ako sa kama habang nasa pagitan ng tuhod ko ang ulo ko. Blanko ang isipan ko at patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. God help me. Halos 5 minutong tumunog ang alarm ko, at sa pagdaing ay pinatay ko ito. Umupo ako at nagunat ng mga braso, unang araw ng trabaho. Pero natakot ako, hindi dahil pupunta ako sa isang bagong lugar o ano pa kundi dahil natatakot ako na baka hindi ako makapag-focus sa trabaho ko, dahil napuno ang ulo ko ng bangungot na kinabubuhayan ko. Pero hindi ako pwedeng umabsent sa unang araw ko kaya, dali-dali akong naligo, nag-toothbrush at nagpalit ng damit. Pagbaba ko, umupo ako sa mesa para mag-almusal habang naghahanda ng almusal si Mommy. Nawala ako sa pag-iisip at bigla akong nabunutin nang maglagay si Mommy ng isang plato sa harap ko na may laman na itlog at bacon. Tahimik akong nag-almusal, kahit may tinanong si Daddy ay tumango lang ako bilang sagot dahil natatakot ako na baka umiyak ako kung magsasalita ako. Dapat ay masaya ka ngayon kung isasaalang-alang mo ang katotohanan na talagang excited ka noong nakaraang araw, wika ni Dad. Kinakabahan lang ako, pagsisinungaling ko. Naku, huwag kang mag-alala, lahat tayo kinakabahan sa unang araw natin. Sigurado akong magiging komportable ka sa loob ng ilang araw, paniniguro niya sa akin, at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Nang matapos akong mag-almusal ay tumayo na ako at kinuha ang bag ko, lumabas na ako ng bahay. Iisa lang ang kotse namin na dinadala ng daddy ko sa opisina araw-araw at sumasakay si Kuya Eugene sa taxi. Kaya, sumakay na rin ako ng taxi at nakarating sa opisina ko sa oras at pumunta sa office ng HOD. I was shown my desk which I was allowed to decorate a bit. Ito ay isang maliit na mesa na may laptop sa ibabaw nito. Lumingalinga lang ako saglit at pinapansin ang paligid ko, maraming mesa sa tapat ng mesa at iba't ibang tao ang nakaupo doon na tahimik na gumagawa doon. Pagkaraan ng ilang minuto ay inabutan ako ng ilang mga libro upang suriin, at sa ilang sandali ay nagpasya kung huwag hayaang malihis ang aking mga iniisip sa gabing iyon. Ginawa ko ang lahat para mag-focus, at sinimulan ang unang araw ko. Isang buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang lahat ng iyon, at sinubukan kong mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin lahat ng nangyari sa parents ko pero hindi ko magawa. Kumakain ako ng mas kaunti sa mga araw na ito kahit na nakaramdam ako ng gutom, tinanong ako ng aking mga magulang para sa biglaang pagkawala ng gana sa pagkain, ngunit hindi ko masabi sa kanila. Gumawa ako ng isang dahilan at iniwasan ang tanong na iyon. Hindi maganda ang pakiramdam ko kaya palihim akong nagpa-check up kahapon, at nang makuha ko ang report ngayon ay yun ang huling bagay na gusto kong mangyari. Buntis ako, nabigla ako sa narinig ko. Nang batiin ako ng doktor ay nakatayo lang ako na para bang may naghagi sa akin ng isang balde na puno ng tubig ng yelo, literal na hindi ako makahinga. Buntis ako sa anak ni Liam Parker at wala siyang ideya tungkol dito. Kung nagtataka kayo kung nagsampa ba ako ng kaso laban sa kanya, ang sagot ko ay hindi. I know I sound stupid and demented for not doing that, pero may part sa akin na nagsabi na hindi ako dapat magsampa ng kaso laban sa kanya, sinampal ko pa ang sarili ko dahil sa ganoong pag-iisip. Nakaupo ako sa kwarto ko, at nakasandal ang likod ko sa dingding at isa lang ang pumapasok sa isip ko, buntis ako. At sa pag-iisip tungkol dito, nagsimula akong tumawa ng hysterically. Natahimik ako pagkatapos ng 1 minuto at doon na ako nagsimulang umiyak, hinawakan ko ang aking tiyan at hindi makapaniwala na may buhay na tumutubo sa loob ko, it felt so weird. At hindi ko nais na ipalaglag ito, hindi kailanman, kahit nahihirapan ako. Kaya, sa loob ng 1 pang buwan ay tahimik ako at nagsimula akong kumuha ng healthy diet, dahil nadama kong responsable ako sa pagpapanatiling ligtas sa buhay na lumalaki sa loob ko. At unti-unting nakikita ang bukol sa aking tummy. Sinubukan kong itago ito hanggang isang araw sa gabi habang ang lahat ay nakaupo sa paligid ng sofa at nagtitimpla. Tanong ng aking ina, ikaw ay kumakain ng mga masusustansyang bagay sa mga araw na ito at gayon pa man may bukol ang tiyan mo? Wala akong sinabi. Anong problema? Tanong ulit ni Mommy. Buntis ako, bulalas ko. At lahat ay tumitig sa akin na may dilat na mga mata, na may pagkalito na nakasulat sa kanilang mga mukha, ang silid ay nahulog sa isang katahimikan. Na-rape po ako ma'am, sabi ko pambasag ng katahimikan at may pag-asa, nung pumunta ako sa club, na-rape ako at last month nalaman ko na buntis ako.
At sa lahat ng oras tumahimik ka, sigaw ni Mom na gulat at napayuko ako. She's lying, sigaw ni Kuya Eugene, at iniangat ko ang ulo ko sa kanya at nagmakaawa. No, I am telling the truth, believe me. Hell you are lying, kung ni-rape ka dapat sinabi mo sa amin at kung hindi sa amin, sa pulis man lang, sigaw ni Mommy at malapit na akong masira. Nagpa siya akong lumingon kay Daddy na nakaupo doon na parang nakakita ng multo, na tahimik siya. Napaluhod ako at hinawakan ang mga kamay niya sa kamay ko, nakiusap ako sa kanya. Dad, please listen to me, I am not lying, I am telling the truth, please. Bigla siyang tumayo kaya napaatras ako. Isa kang kahihiyan sa amin, Aliyah. Malalangis niyang sambit na nagpadurog ng puso ko. Get out of the house right now. Please someone believe me, pagmamakaawa ko habang patuloy na umaagos ang mga luha, it was not my mistake. Mayroon kang 10 minuto, Aliyah, para mag-impake ng mga gamit mo at umalis, sabi ni Dad. Saan ako pupunta? Desperadong tanong ko. Pumunta sa impyerno. Wala kaming pakialam, basta umalis ka na lang sa buhay namin, sigaw niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay bumaon ng malalim sa aking puso at ito ay masakit na parang impyerno. Hindi ako makapaniwala na ang sarili kong pamilya ay tumanggi na maniwala sa akin at itinataboy nila ako, talaga. Hindi ba dapat suportahan nila ako sa oras na ito? Dahan-dahan akong tumayo at tinungo ang aking silid at naglabas ng isang bag at sinimulang ilagay ang ilan sa aking mga damit at habang hawak ang aking laptop ay binuhat ko ito at bumaba. Nandoon na ang lahat sa kinaroroonan nila at habang papalapit ako sa aking ama, tahimik niyang inabot sa akin ang isang cheque na $200 at sa sobrang pangangailangan ko, tahimik ko itong tinanggap at buong puso kong iniwan ang aming bahay. Sa paglalakad sa mga kalye ng Los Angeles ay may isang ideya lang ang tumatakbo sa isip ko na kung saan ako mananatili. Makalipas ang isang oras na paglalakad ay narating ko ang isang maliit na apartment at mukhang affordable. Makalipas ang ilang oras na pag-aayos ng mga papeles at pagbabayad, nakatayo na ako ngayon sa pintuan ng aking bagong bahay. Pagpasok doon, may isang set ng sofa sa kanan ko kasama ang isang maliit na TV, at sa kaliwa ay isang maliit na open kitchen na may dining table. Sa harap ko ay isang kwarto na may banyo. Iyon nga lang, maliit lang itong apartment pero sapat na para sa akin. At mayroon akong 7 buwan pa bago ko ipanganak ang aking anak, naiisip ko ito ay nagpaiyak sa akin at napaupo ako sa sofa na sinasalamin kung paano nagbago ang aking buhay. Paano kung wala akong sapat na pera para pangalagaan ito? Paano kung hindi ko ito mapakain? Ilang oras akong umiyak habang iniisip ang lahat ng mga tanong na ito, at hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Makalipas ang 7 buwan. Nasa ospital ako, nakahiga sa kama mag-isa, walang kasama dito, andito sana ang pamilya ko, para suportahan ako pero wala. Pumasok ang nurse na may dalang maliit na katawan na nakabalot sa puting tela, my daughter. Maingat niyang inabot ito sa akin, at habang hawak ko siya sa aking mga braso ay nagsimula na akong umiyak. Hindi ako makapaniwala na anak ko siya, napakaganda niya, natutulog ng payapa na walang kamalay-malay sa mundo. Hinalikan ko siya sa noo at tinitigan siya hanggang sa nagtanong ang nurse. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tumingin sa kanya pagkatapos ay bumalik sa aking anak, para siyang angel at pagkaraan ng ilang segundo ay mahina akong bumulong. Angela. Ngumiti ang nurse at sinabing, siguradong angel siya. Sinasabi niya nang umalis siya, at ngayon ako ay nag-iisa sa kanya. Nang muli akong tumingin sa kanya ay napagtanto kong kamukhang-kamukha niya si Liam, pareho ang features niya. Medyo may pagkakahawig talaga siya sa akin. Hi Angela, sabi ko sa kanya kahit hindi niya ako maintindihan. I promise to protect you from the monsters out there, I promise to be always there for you. I will always keep you safe. I will always love you. And with that hinalikan ko siya sa cheeks. At para sa kanya, nagpa siya akong kalimutan ang nakaraan at mag-move on. Nasa kusina ako naghahanda ng almusal para sa sarili ko, at nagpakulo ako ng gatas para pakainin si Angela. 6 months old na siya at talagang napakatahimik niyang bata. About sa trabaho ko, when I was 8 months pregnant, I got maternity leave and my HOD is really kind, so, when I told her that I was a single parent she allowed me to work from home. Kaya, now I work from home habang inaalagaan ko rin si Angela. At ngayon, nakatanggap ako ng tawag mula sa opisina para sa ilang mahalagang meeting at hiniling nila ang presensya ko doon. Kaya naisipan kong iwan si Angela sa kapitbahay ko, nasa mid-40 na siya and she really loved kids. She also have a 15-year-old daughter na may gusto rin kay Angela. Pagkatapos kong mag-almusal at magpakain kay Angela ay nagbihis na ako. At karga-karga ko siya sa aking mga bisig, naglakad ako patungo sa pintuan ng aking kapitbahay at kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay may ngiti sa labi. Good morning Mrs. William, bati ko sa kanya. Good morning Aliyah, ano ang nagdala sa iyo dito?
I was wondering na kung pwede mo lang siyang alagaan ng ilang oras, I have some really important meeting to attend at my office, please, pakiusap ko. Of course dear, ako ay magiging masaya sa pag-aalaga sa kanya, sabi niya bago tumalikod ng kaunti. Sabrina, look, Angela is here. Ang kanyang daughter ay lumitaw mula sa likuran na may kagalakan sa kanyang mukha at pagkatapos akong batiin, siya ay umalis. Dahan-dahang tinanggal ni Angela ang mga kamay ko. Nagpasalamat ako sa kanya, bumaba ako at sumakay ng taxi para makarating sa opisina ko, matagal na rin noong huli akong pumunta dito. Pagpasok sa opisina ay binati ko ang lahat ng nakasalubong ko, at dahil maaga ako ng 15 minutes, napagpasyahan kong sa cafeteria muna ako magpalipas ng oras. Tahimik akong nakaupo doon na humihigop sa aking kape at nag-i-scroll sa aking Instagram nang mapansin ko ang isang lalaki na kasing edad ko, na may chocolate brown na mga mata at parehong buhok na may tasa ng kape na papalapit sa akin. And with a friendly smile he said, "Can I join you?" Of course, nakangiting sabi ko at umupo siya sa harapan ko. James Wilson, inabot niya ang kamay niya para makipag-shake at pagkatapos makipagkamay ay sinabi ko, "Aliyah." Natarante siyang tumingin sa akin at agad na nagtanong, "Aliyah Suarez." Tumingin ako sa kanya na naguguluhan kung paano niya nahulaan iyon, pero kinakabahan akong tumawa at sinabing, "No, wala akong apelyido. Pero paano mo nahulaan?" "Oh, pumasok lang sa isip ko, never mind. Isang buwan na akong nagtatrabaho dito, pero hindi kita nakita," dagdag pa niya. "Actually I am on my maternity leave, pumunta dito para sa ilang importanteng meeting." "Okay," sabi niya, "daughter o son?" "Daughter," sagot ko. "How old is she?" 6 months. "So Aliyah, saang department ka?" "Nasa reviewing department ako at ikaw?" "Nasa marketing department ako." Tinignan ko ang relo ko para makitang oras na para sa meeting, so, tumayo agad ako at sinabi sa kanya bago umalis, "It was nice to meet you James, bye." "Goodbye Aliyah." Habang nagsisimula akong gumalaw ay ramdam ko pa rin ang titig niya sa akin, ngunit hindi ko na yun pinag-isipan. Sa kabilang banda, si Liam. Pilit kong pinapakalma ang galit ko habang nakatayo malapit sa bintana ng opisina ko habang ang isang kamay ko ay nakapatong sa window pane, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa coffee mug. Si Amanda, ang aking elder sister ay nakatayo roon na nakahalukip-kap, sinusubukang ilagay ang kaunting kahulugan sa aking isipan ngunit wala itong silbi. "I have the best investigators yet they can't find a single girl," sigaw ko at hinagis ko ang mug sa malapit na pader at nabasag ito sa loob ng ilang segundo. "Kahit na mahanap mo siya Liam, anong gagawin mo? Humingi ka ng tawad, kahit na hindi mo kasalanan. Nidroga ka ng mga kaibigan mo tapos pinilit mong gawin lahat ng yun, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo bakit hindi mo maintindihan." Alam ko, mahinang wika ko, pero ang mga sigaw niya kapag humihingi siya ng tulong, ang mga iyak niya kapag nagmamakaawa siyang tumigil, umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko at kahit anong mangyari, hindi ko iyon makakalimutan. "I want to make it up to her even if it takes forever," dagdag ko after a second. "It won't make a difference," napabuntong hininga na sabi ni Amanda. Tumunog ang telepono sa opisina ko nang tumawag sa akin ang aking assistant na si Jenna at kinuha ko ito. "What?" masungit na tanong ko. "Sir, nandito si James Wilson para makita ka." "Send him up," sabi ko saka ko ibinaba ang tawag. Isa si James sa mga investigator ko na kinuha ko kamakailan. May kumatok sa pinto ng opisina ko at gaya ng sinabi kong pumasok si James. "Good evening, Mr. Parker," bati niya at malamig na tumango lang ako sa kanya. "I have found her," ang tanging nasabi niya at may pag-asa sa akin. "Where is she?" "I don't know exactly where she is but she works in the same firm kung saan ako nagtatrabaho. I met her today and she said na wala siyang surname," paliwanag niya. Tapos pinakita niya sa akin yung picture na kinunan niya ng palihim para makampirma ko na siya nga yung hinahanap ko. Napatingin ako kay Amanda at napabuntong hininga siya at umupo sa malapit na sofa. "I want her address that must have been registered at the firm," sabi ko sa kanya at tumango naman siya. At biglang sabi ni James, may 6 months old siyang daughter. Nakakagulat ang kanyang mga sinabi, "She has a daughter." Nakatingin na sa akin si Amanda na nanlalaki ang mga mata, alam ko kung ano ang iniisip niya. At may 95% na posibilidad na siya ang aking anak. "Any more information?" tanong ko sa kanya kung saan umiling lang siya at sinabing, bago ko siya matanong tungkol sa kahit ano pa ay umalis na siya. "Fine, you did a good job and you will be paid for it soon. You can go now." I appreciated him at nagpasalamat siya at umalis na. Lumapit sa akin si Amanda at sinabing, "What now? You think that she is your daughter only?" "Most probably." Hindi pa rin alam ni na daddy at mommy ang lahat ng ito, at ngayon kung bigla mong sasabihin sa kanila na mayroon kang 6 months old daughter ay magkakaroon sila ng atake sa puso.
Sino ang magsasabi sa kanila? Natatawang tanong ko at umiling-iling na lumabas siya ng opisina ko. Umupo ako sa upuan ko, habang nasa pagitan ng mga kamay ko ang ulo ko. Kung anak ko talaga siya, ano ang gagawin ko? Money can't buy happiness. Mula pagkabata naririnig ko na, pero ngayon naiintindihan ko na ang ibig sabihin. Isa ako sa pinakamayamang tao sa mundo, nasa akin ang lahat, pera, kasikatan, pati mga babae ay baliw sa akin. I can have anything done within the snap of my finger, everyone's afraid of me yet I am not happy, I didn't satisfied. Ang guilt na ito ay kinakain ako araw-araw at wala akong magagawa tungkol dito. At sa wakas makalipas ang isang taon nahanap ko na siya, at nagbigay ito sa akin ng pag-asa. Makalipas ang 2 oras ay nag-text sa akin si James ng kanyang address, at dali-dali kong inilabas ang aking sasakyan at nagmaneho ng mabilis patungo sa lugar na iyon. Sa pagpindot ng doorbell, isang lalaking kasing edad ko ang nagbukas ng pinto at mukhang natarante siyang makita ako. Mr. Parker, tanong niya, anything we can help you with? Where's Aliyah? Tanong ko sa kanya at mas lalo siyang nataranta, at bago pa siya makapagsalita ay may sumulpot na mas matandang lalaki mula sa likuran. Oh, Mr. Parker, bago pa siya makapagsalita ay pinutol ko na siya. I am asking again, where is Aliyah? Wala siya dito, sagot ng matandang lalaki na inaakala kong ama niya. I am not here for your bullshit, just tell me where she is, sabi ko sa mga nagngangalit ng ngipin na sinusubukang pigilan ang galit ko, at pareho silang natakot. A year back sinabi niya sa amin na ni-rape siya ng isang tao, at buntis siya sa anak niya, at nang tumanggi kaming maniwala sa kanya siya ay tumakas, sabi sa akin ng daddy niya, at kumulo ang dugo ko sa sinabi niya, tumakas siya. Tumalikod ako para pumunta nang pigilan ako ng kanyang kapatid, I assume, sa pagsasabing, Mr. Parker, sa halaga ng pera niya, she must be living in some low-rented place. Nang walang anumang tugon ay pumunta ako at umupo sa aking kotse habang ang aking ulo ay nasa manibela. Low-rented place. Pagmamayari ko ang ilang mga gusali na inuupahan sa mababang presyo. Mabilis na tinawagan ang aking assistant, at sinabi ko sa kanya na tingnan ang mga pangalan ng mga residenteng nakatira sa lahat ng aking mga gusali at hanapin si Aliyah. Pagkalipas ng 15 minuto, nag-text siya sa akin ng isang address na nagsasabing doon nakatira ang isang babae na nagngangalang Aliyah kasama ang kanyang anak na babae. Nang matanggap ko ang mensahe niya ay mabilis kong pinaandar ang makina at tinungo ang kanyang bahay. Ilang daang metro lang ang layo ko sa apartment niya nang tumawid ako sa isang grocery store at nakita ko siyang lumabas doon na may hawak na bata. Agad kong ipinarada ang kotse ko sa gilid ng kalsada, at pagkalabas ay sinubukan ko siyang maabutan. Nilagpasan ko ang mga taong naglalakad doon, at maya-maya ay 1 metro na ang layo ko sa kanya. Aliyah, mahinang tawag ko, at narinig niya akong natigilan sa kinatatayuan niya. Pinagmasdan ko siyang dahan-dahang lumingon habang papalapit ako sa kanya, at ang mukha niya ay parang nakakita ng multo. Bumaba ang tingin ko sa bata na nasa kamay niya, nakakatunaw ng puso ang tingin niya, ang cute niya, at kamukhang kamukha ko siya. Hell, she was my daughter. Tila nabalik sa realidad si Aliyah nang mabilis itong tumalikod at mahigpit na niyakap ang bata sa kanya at nagsimulang tumakbo. Sinubukan kong habulin siya pero nawala siya sa crowd. Nagmamadali akong bumalik sa aking kotse at nagmaneho papunta sa direksyon ng kanyang bahay, at nakarating doon pagkatapos ng 15 minuto. Pagpark ko ng sasakyan ay umakyat ako sa apartment niya at pinindot ang doorbell. Nang wala akong makuhang sagot ay pinindot ko ang bell ng ilang beses at narinig ko ang sigaw niya mula sa loob. Umalis ka na. After all this time I was not going to leave. Just give me a moment. Bumukas ang pinto at tumambad ang galit na si Aliyah. Look, I know she is my daughter and, sinubukan kong magsalita para lang maputol siya. So what? Umalis ka na lang dito, Mr. Parker. Listen to me, at least let me see her, pagmamakaawa ko. Saglit siyang nag-isip bago tumalikod at umalis, at bumalik pagkaraan ng ilang segundo bitbit ang bata sa kanyang kamay. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka at hindi ako makapaniwala na anak ko siya, at biglang nagising sa akin ang katotohanan iyon ng isang ama, ang pagmamahal sa aking anak. What's her name? Halos pabulong na lumabas ang boses ko. Angela, matigas niyang sagot. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko para hawakan ang pisngi niya nang bigla siyang hilahin ni Aliyah, at isinara ang pinto sa mukha ko. Sa kabilang banda, si Aliyah. Naninikip ang aking hininga nang makita ko siya malapit sa store, at nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na magpakita sa aking bahay pagkatapos noon. Hindi lang ako makapaniwala. Naka-move on ako sa past ko, masaya ako kahit na may problema ako pero masaya ako, nagkaroon ako ng anak na inaalagaan at minamahal at bumalik siya nang wala sa oras. Kinabukasan nang matapos akong magtrabaho sa aking laptop ay 8:00 na ng gabi.
Nilalaro ni Angela ang mga laruan niya at yun ang maganda, hindi niya ako masyadong pinuproblema, tahimik talaga siya. Tumunog ang doorbell at tumayo ako para buksan ang pinto at sa pagbukas ay naroon si Liam. Sinubukan kong isara ang pinto pero inilagay niya ang paa niya sa pagitan ng pinto at ng frame nito. I told you to leave me alone. Mr. Parker, sigaw ko. Let me. Sinira mo na ang buhay ko, ano pa bang gusto mo, sigaw ko sa kanya. 10 minutes, ungol niya. What? Tanong ko dahil hindi ko siya marinig ng maayos. I want 10 minutes a week to spend with my daughter, just 10 minutes, nothing else. Pakiusap niya sa desperado na tono. No, I can't let him near my daughter kahit anak niya rin siya, I don't trust him. Please Aaliyah, just 10 minutes a week, every Friday, anak ko rin siya at may karapatan akong makasama siya. Hindi pwede. Please. Aalis ka ba o tatawagan ko ang guard para kaladkarin ka palabas, babala ko sa kanya pero hindi ito nagpaapekto. Walang silbi. O talaga, nakahalukip-kap na sabi ko, mapapahiya ka kung tatawagan ko siya tapos itatapon ka niya. May ngiti sa kanyang mukha habang mahinahong sinabi. Tawagan mo siya, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Komportable siyang sumundal sa pader habang nakahalukip-kap ang mga kamay habang tinatawag ko ang guard. At samantala, sumipol si Liam, hindi ba siya natatakot mapahiya? Ang gwardya, si Mr. Becker ay dumating sa loob ng 1 minuto at nang makita si Liam ay sinabi niya. Magandang gabi, Mr. Parker. Okay, baka kilala niya, sikat naman siya. Mr. Becker, pakialis na siya dito, iniistorbo niya ako. Sabi ko sa kanya na ikinatatarante niyang napatingin sa pagitan namin at nang tumingin siya kay Liam, tinaasan siya ng kilay ni Liam at napalunok si Mr. Becker bago lumingon sa akin, anong nangyayari? Pasensya na po ma'am pero hindi ko po siya pwedeng hilingin na lumabas ng sariling building. Bago ko pa ma-interpret ang sinabi niya ay umalis na siya, at ngayon ay nakatayo sa harapan ko si Liam na may bored na ekspresyon. What was that? Tanong ko sa kanya. Well, you see I own this building at may pamilya siyang pinapakain kaya hindi niya gusto na tanggalin ko siya, paliwanag niya. What the hell, sa building niya ako nakatira all this time. Anong gagawin ko? Just 10 minutes, matalim kong sabi at nakahinga siya ng maluwag. Binuksan ko ang pinto nang pumasok siya at nilock yun. Tinuro ko si Angela na nakaupo sa couch na naglalaro mag-isa, at pumunta siya at lumuhod sa harap niya. Umupo ako sa couch sa tapat nila, dala ang phone ko, at nag-set ako ng timer na 10 minutes. Binuksan ko ang Instagram ko, pero imbes na gamitin ay tinitignan ko sila. Sinabi niya sa kanya, "Hi," and she looked at him in confusion. She isn't scared of meet new people kaya tinignan lang siya nito. Alam ba ng pamilya mo na may anak ka? Tanong ko na sinagot niya nang hindi lumilingon. Sister ko lang, si Amanda ang nakakaalam, wala nang iba. Sa kanya itinuon ang atensyon kay Angela. Kinakabahan niyang inabot ang kanyang kamay, at inilapat ang kanyang mga daliri sa kanyang pisngi at pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na kamay nito sa kanya, at nang ipinulupot nito ang kanyang kamay sa kanyang daliri na bigla talaga siya. Hindi actually nabigla, pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito, pero mukhang nagulat siya nang bahagyang bumuka ang bibig niya. Malaki ang ngiti sa mukha niya at lumingon siya sa akin pero nang makita akong nakatitig sa kanya ay napawi ang ngiti niya, at nagdilim ang labi niya nang muli niyang ibinaling ang atensyon sa kanya. Hi, little angel, wika niya habang iniangat ng kaunti ni Angela ang kanyang ulo. I am your daddy and I am sorry that I could not be there with you from the beginning. I didn't know that I have an angel as my daughter. Hininaan niya ang boses niya bago nagsalita ulit, pero naririnig ko pa rin siya. Your mom hates me but at least she gave me some time to spend with you, and I will make sure that I make it up to her for my mistake even if it takes forever. Ang kanyang mga salita ay tila totoo, ngunit tumanggi akong maniwala sa mga ito dahil maaari itong maging isang bitag. Medyo wala akong tiwala sa kanya. Binigyan niya ako ng isang side glance bago hinalikan ang magkabilang pisngi at noo niya. At tumayo na siya at napagtanto kong tapos na ang 10 minutes, tinahak niya ang daan patungo sa pintuan habang sinusundan ko siya. Paglabas niya ay tumalikod siya at sinabing, "Sorry. I knew exactly for what but this is not how things work, hindi mo masisira ang buhay ng isang tao tapos babalik ka na nagsisisi ka na." Walang mababago ang sorry niya, hindi na mababago ang katotohanan dahil sa kanya ako ay pinalayas sa bahay ko, dahil sa kanya hindi ako pinaniwalaan ng pamilya ko. Hindi ako kumibo at binigyan siya ng masamang tingin ay isinara ko na ang pinto. It was Saturday, at libre ako buong araw kaya nagpasya akong bumisita ulit sa grocery dahil nakalimutan kong bumili ng 1 o 2 bagay noong isang araw. At kailangan ko pang magbayad ng rent at wala akong sapat na pera at 1 linggo pa ang sweldo. Pagpapakain kay Angela at pagpapalit ng kanyang damit ay lumipat ako ng apartment kasama siya.
Ito ay isang magandang araw na perpekto para sa picnic, ngunit wala akong kasama. Kasama ko ang pamilya ko dati, pero ngayon wala na rin sila dahil lang sa kanya. Nakarating ako sa tindahan at kumuha ng trolley, itinulak ko ito kasama ko at inilagay ang ilan sa mga gamit mula sa rack sa loob nito. Nang matapos ako sa pagbabayad, may nagsalita sa likod, "Hey, Aliyah." Lumingon ako at sinabing, "Oh, hi James." Bumaba ang tingin niya kay Angela at napabulalas siya. "Is she your daughter?" At tumango ako. "She is so cute," papuri niya. "Salamat." Sumabay siya sa akin habang palabas ako ng tindahan at tinanong ko, "How's everything at the office?" "Everything is working smoothly but it was quite a busy day today. Though now Mr. Parker doesn't eat my head anymore, thankfully," dagdag niya. I was looking at him in confusion at which he said, "Sorry, hindi ko nabanggit na nagtatrabaho ako sa kanya, bilang part-time job ko bilang investigator." "Investigator? Well, you know he hired me recently to search for you, ilang buwan na kitang hinahanap at buti na lang nahanap ko ikaw." "Hinahanap ako? Ibinigay mo ba sa kanya ang address ko?" Galit kong tanong. "Oo, di ko ba dapat gawin yun?" "Hindi mo siya tinanong kung bakit niya ako hinahanap?" "No, I thought you are his some lost friend or something, he never told me anything," he explained. "Desperado siyang hinahanap ka?" "Desperado siyang hanapin ako, bakit? Hindi niya alam na may daughter kaya hindi iyon ang dahilan, tapos ano?" Nagring ang phone ni James at sinagot iyon bilang dahilan na nagpaalam kaming dalawa sa isa't isa. Nakarating na ako sa bahay at inilagay ang mga gamit sa pwesto nila, napaupo ako sa couch ng pagod. I decided to pay the rent though after that wala na akong pera pero wala na akong magagawa. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagbabayad ng aking rent online, nakatanggap ako ng email na nagsasabing nabayaran na ang aking rent. Paano nga ba yun at saka sumagi sa isip ko na baka binayaran ng asshole na yun, building niya yun eh. At walang paraan sa mundo na kunin ko ang kanyang pera. Lumipas ang mga araw ng malabo at hindi nagtagal ay Biyernes na naman at darating siya ng 8. And I wanted to meet him because I wanted to talk to him about the rent. Si Angela ay natutulog, mukhang pagod siya ngunit nang darating siya ilang minuto ang nakalipas ay nagising siya. "Hey Angel, want eat something?" Nagpakulo ako ng gatas para sa kanya at pinakain at nang matapos ako ay tumunog ang doorbell at gaya ng inaasahan ay dumating si Liam na may hawak na bag. Inabot niya sa akin ang bag at tinanong ko, "Ano ito?" "Mga laruan." Agad kong ibinalik sa kanya ang bag na hindi naman kailangan ni Angela. "Hindi mo alam kung kailangan niya ito o hindi," sasabihin niya sa akin, pagtatalo niya pabalik. "Seriously, she can't speak, alam mo yun." Hindi pinansin ang tanong ko, kinuha niya si Angela sa mga kamay niya at umupo sa couch. Binuksan niya ang bag at inilabas ang mga laruan at ikinalat niya ito sa buong sopa at inilagay siya sa tabi nito. Tiningnan niya ang mga laruan at pagkalito at saka dahan-dahang kinuha ang Barbie doll at hinahangaan ito. Binigyan ako ni Liam ng isang ngisi at sinabing, "Tingnan mo, she is liking them." Sa halip na sumagot ay tinanong ko siya, "Nagbayad ka ba ng rent ko, Mr. Parker?" "Will you cut that Mr. Parker bullshit?" Bigla niyang sambit. "Bakit, hindi ba yun ang pangalan mo? Pero ayokong tinatawag mo ako ng ganyan, tawagin mo ako sa pangalan ko," utos niya. "Sa palagay ko ay hindi tayo lubos na magkakilala na dapat kitang tawagin sa iyong first name, Mr. Parker. Kilala man o hindi, pero tawagin mo ako ng aking first name," galit na galit niyang sabi. Hindi ko pinansin ang utos niya at sinabi ko, "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, binayaran mo ba ang rent ko? Building ko ito, pwede akong kumuha ng rent sa kahit sinong gusto ko, wala kang karapatang tumutol." "Pero may karapatan ako dahil ayaw ko ng pera mo," sabi ko na pumasok ako sa kwarto ko, at kinuha ang pera at pinuntahan ko siya. "Kunin mo na ang rent, at hindi mo na kailangan pang bayaran," sabi ko sa kanya sabay abot ng pera sa kanya pero tinignan niya lang ako ng masama. Hindi niya ako pinansin at nagsimulang makipaglaro kay Angela, that irritated the hell out of me. "Take the rent, Liam," sa wakas ay tinawag ko na siya sa pangalan niya pero hindi niya rin ako pinansin. Kinuha ko ang kamay niya, nilagay ang pera at pumunta sa kusina. This time hindi na siya nagprotesta. Sinimulan kong hugasan ang mga bote ng gatas ni Angela nang marinig kong sinabi niya. Medyo mainit siya. Siya ay isang maliit na bata at hindi mo siya mapupuri ng ganoon, siya. Napatigil ako bigla dahil nakatingin siya sa akin ng blanco, may nasabi ba akong mali? "Are you serious?" I am saying na nasusunog ang katawan niya, nilalagnat siya. Nag-form ng O ang bibig ko nang mapagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Hinawakan siya sa kanyang mga kamay, tumayo siya at sinabing, "Halika."
Saan mo siya dadalhin? Sa hospital, obviously, sabi niya sa kakaibang tono. Let it be, sabi ko sabay kuha sa kanya mula sa mga kamay niya. She will be fine. Just because you will have to go with me, you are even ready to risk her health. I will not going to kidnap you both, dagdag niya. Or even worse, rape me again. Agad kong pinagsisihan ang sinabi ko dahil mabagal ang hakbang niya palapit sa akin hanggang sa napaatras ako sa pintuan. I won't repeat my mistake, Aliyah, aniya sa mapanganib na mababang boses. Bakit hindi ka nagsampa ng kaso laban sa akin, tanong niya. Ang iyong ama ay nagtayo ng napakalaking negosyo sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, at hindi ba siya aatakihin sa puso ng makitang sinira ng kanyang anak ang kanyang pagsusumikap, pakikibaka at lahat ng iba pa sa loob ng ilang segundo? I don't think so. That sounds like a valid explanation, but that was the only thing I could come with. Pumikit siya ng ilang segundo bago binuksan at sinabing, pupunta tayo sa hospital, ngayon din. At sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagprotesta, habang sinundan ko siya papunta sa kotse niya at umupo sa passenger seat habang hawak-hawak si Angela. Nakarating kami sa hospital at pumunta sa isang pediatrician na nagsuri kay Angela at nagreseta ng ilang gamot na binili ni Liam. At hanggang sa hospital at pabalik mula doon ay nagkaroon ng tensyon sa hangin dahil wala ni isa sa amin ang nagsalita. At hindi nagtagal ay nasa pintuan na ako ng aking tahanan nang umalis si Liam pagkatapos magsabi ng sorry. Pagkatapos kong ibigay ang rent kay Liam, I was left with nothing. May mga gulay at karne ako na ginamit ko noong mga araw pero sa ngayon ay wala pa akong makain, buti na lang binigyan ako ni Mrs. Williams ng gatas para pakainin si Angela, pero wala na akong ibang hiniling sa kanya dahil marami na siyang nagawang pabor. 2 o 3 araw pa lang ang sweldo ko, at wala akong ideya kung paano ako mabubuhay hanggang kailan. At ngayon ay nakaupo ako sa dining table habang ang aking ulo ay nasa pagitan ng aking mga kamay, and I was hungry like hell. Pinagsisisihan ko ang desisyon ko. It was Friday at muli na naman siyang darating, sa isang iglap patapos na ang mga linggo, mas lalong ayaw ko siyang makita mas mabilis na lumilipas ang mga linggo. Pinalitan ko ang damit ni Angela at nilinis ko siya, at dahil alam kong malapit na siya ay inilagay ko siya sa couch, ang usual place nila kung saan sila naglalaro. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ito para makita, no, hindi si Liam, hulaan mo kung sino ang nandoon to surprise me, James. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko sa kanya. Dumadaan ako kaya, I just decided to stop by and say, sabi niya sa akin na mukhang kinakabahan. Pero parang may gusto kang sabihin na higit pa doon. Muli siyang tumawa ng kinakabahan at hinimas ang batok bago nagsalita. Well, I was thinking that, are you free this Sunday? Bakit? Akala ko, pwede na tayong lumabas para magkape, ikaw at ako. Inaanyayahan niya akong makipag-date at kung sasabihin kong hindi, masama ang pakiramdam niya ngunit. Pero hindi ko kayang iwan si Angela alone, palusot ko at baka sa mukha niya ang lungkot. Hindi ba pwedeng iwan mo na lang siya ng ilang oras sa kapitbahay mo? I am sure they won't mind. Titingnan ko, pag may time ako ite-text ko ikaw. Pwede mong ibigay sa akin ang number mo. Sabi ko na lang at sumilay ang maliit na ngiti sa mukha niya habang nagpapalitan kami ng number. At nagpaalam na siyang umalis, at napagtanto ko na kumakalam na ang tiyan ko. Isasara ko na sana ang pinto nang mapansin ko ang isang Aston Martini na nakaparada at ito ay walang iba kundi si Liam. As usual naka-office suit siya, dumiretso siya dito galing office, hindi ba siya napapagod? Sino ang nagmamalasakit pa rin? Umakyat siya sa hagdan, at nang makita niya ako ay nagsalita siya. Sorry, I am late. Inilimot ko ang paningin ko sa kanya at tumabi para papasukin siya, at napansin ko ang isang maliit na bag na nasa kamay niya. Pagdating sa loob ay iniabot niya sa akin ang bag, at napuno ng amoy ng kung anumang nasa loob ang butas ng ilong ko at napagtanto kong binilhan niya ako ng pagkain. Nataranta akong tumingin sa kanya nang makitang nakatingin na siya sa akin. According to my calculation, you didn't have enough money to even eat, paliwanag niya bago ko pa siya tanungin. Talaga, paano niya nalaman iyon? Ngayon, sabi niya na nagpaalis sa isip ko, ibalik mo ang pera mo Aliyah dahil ayaw kong mamatay sa gutom ang anak ko, at ikaw. Nagulat ako sa huling sinabi niya, will he really care if something happened to me? O baka nagdadrama lang siya? Inabot niya sa akin ang pera na ibinigay ko sa kanya, at napagtanto kong higit pa iyon. Binigyan mo ako ng dagdag na pera, sabi ko sa kanya habang nagsimula siyang gumalaw patungo kay Angela, at huminto siya at medyo tumagilid ang ulo niya na nagsasabing, keep it, Aliyah.
Ito ay mas tulad ng isang utos at walang paraan na ako ay pagpunta sa sundin siya. Ibalik mo ang dagdag na pera, Mr. Parker, sinadya kong tawagin siya sa kanyang apelyido at lubos siyang inis. Isipin mo itong regalo mula sa akin. Hindi ko kailangan ng anumang regalo mula sa iyo. Sabi ko at lumapit siya sa akin at humarap sa akin. Either you quit your job at magsimulang magtrabaho para sa akin, o tahimik na tanggapin kung ano ang ibibigay ko sa iyo, kasi napakaliit ng sahod mo at pareho kayong hindi makakaligtas dito. At kung magtatrabaho ka sa akin ay bibigyan ko ikaw ng magandang sahod. Hindi ako magtatrabaho para sa iyo. Then ay kunin mo ang pera at sa susunod na subukan mong magbayad ng rent ay pilit kitang magtatrabaho sa akin, pagbabanta niya. Umupo siya kasama si Angela at uupo na sana ako sa tapat nila, pero kumakalam ang tiyan ko na sinasabing kumain na ako. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina at kumuha ng plato ay inilagay ko doon ang binili niyang pagkain. Naglagay ka ba ng lason? Sabi ko kung ano ang tumatakbo sa isip ko at mukhang naiinis siya at inikot ang mga mata niya habang sinasabi. Siyempre, para pagkatapos mong mamatay I can spend all my time to Angela. Bakit naman kita tatangkaing lasunin, Aliyah? Hindi ako mamamatay tao, sinabi niya. Sinira mo na ang buhay ko, at hindi dapat maging problema sa iyo ang pagpatay sa akin, di ba? Umiwas siya ng tingin at itinuon ang atensyon kay Angela at narinig kong bumulong siya ng mahina. I would never hurt you. Hindi ko siya pinansin, tahimik akong umupo sa mesa at nagsimulang kumain at sobrang sarap. Hindi niya dinala ang pagkain sa ilang restaurant, sa halip ay parang lutong bahay ang lasa. Nagawa mo ba? I found myself asking him. I am a really curious person. At umungol siya bilang tugon. I wasn't going to compliment him no matter how delicious it was. As I finished eating after 5 minutes, yeah, it took me only 5 minutes to eat cause I was hungry like hell, and habang kumakain ako hindi ko man lang itinaas ang mata ko. Minsan masyado akong engrossed sa pagkain. Inilagay ko ang plato sa lababo, at napagtanto ko na nagkaroon ng katahimikan. Nilingon ko ang likod ko at nakita kong payapang natutulog si Liam sa couch habang natutulog din si Angela, habang nadadapa ang tiyan at mahigpit na nakapulupot ang mga braso ni Liam sa kanya. Ang cute nilang dalawa habang natutulog. Teka, cute ba ang tawag ko sa kanya? No, Angela was looking cute, no him definitely. Lumapit ako sa kanila at mahinang tinawag ko para hindi magising si Angela. Liam, mahimbing ang tulog niya at tinawag ko ulit siya. Liam. Gising na. Wala pa ring sagot, dahan-dahan kong inabot ang kamay ko sa kanya sa takot na baka masaktan niya ako, at marahang tinapik ko ang balikat niya, bagaman hindi dapat gisingin ang mga tao mula sa mahimbing na pagtulog, mahalaga talaga ang pagtulog. Gumalaw siya ng kaunti bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, at mukhang natarante siya ngunit nang tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Angela na natutulog sa kanyang tiyan ay napagtanto niyang nakatulog na pala siya. Bumitaw ang pagkakahawak niya kay Angela nang binuhat ko siya at bumangon siya. Paglabas ng pinto ay muli niyang sinabi, sorry. Sinasabi niya yun sa bawat oras at para sa parehong dahilan. Hanggang kailan mo balak sabihin yan? Galit kong tanong sa kanya. Unless you forgive me because I don't plan on living with this guilt forever. Sabi na umalis na siya. Pumunta ako sa kwarto at inilagay si Angela sa kama, wala akong sapat na pera para makabili ng crib. Ang isip ko ay napuno ng mga iniisip, hindi tungkol kay Liam, kundi tungkol sa date ng pagyaya sa akin ni James. Dapat ba akong sumama sa kanya? It was Sunday, ang araw na niyaya ako ni James na sumama sa kanya at ayoko siyang masaktan. Nag-hover ang mga daliri ko sa keypad sa pag-iisip kung lalabas ba ako o hindi. Sa hindi ko sinasadyang mga daliri ko nagsimulang mag-type, at bago ko namalayan ay nag-text na ako sa kanya na pupunta ako. Kinagat ko ang labi ko habang hinihintay ang reply niya, at ilang minuto lang ay nag-beep ang phone ko, nang mag-text siya sa akin na susunduin daw niya ako ng 5, at napangiti ako. Hindi naman masakit ang pag-e-enjoy ko. Parang mabilis na lumipas ang oras at nagpalit ako ng damit at nagsuot ng puting off-shoulder summer dress na may floral prints. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at makalipas ang 1 taon at halos kalahati na talaga akong lalabas sa kung saan. Parang nakalimutan ko na kung paano magsaya. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ito para makaharap si James na nakasuot ng casual, navy blue na t-shirt na may light blue jeans. Hi, sabi niya na may malaking ngiti sa labi. I am glad that you are coming with me, I thought you won't. Siyempre, hindi problema sa akin ang paglabas. Binuhat ko si Angela at sinabi ko kay James, bigyan mo lang ako ng 2 minuto at ihahatid ko siya sa bahay ng kapitbahay ko.
Tumango siya bago bumaba at hinintay ako sa parking lot. Pinindot ko ang bell at gaya ng nakasanayan binuksan ni Mrs. Williams ang pinto, at nang makita ako ay ngumiti siya ng matamis. Please don't mind me asking, ngunit maaari mo bang panatilihin siya sa iyo ng 1 oras o 2? Pakiusap ko sa malumanay na tono at mas lumawak ang ngiti niya habang sinasabi. Of course dear, you know how much I like having her around, she is a bundle of joy. At kinuha niya si Angela sa mga kamay ko, at sa kanya ako tinignan mula ulo hanggang paa. So, going out for a date? Tanong niya na may bahid ng amusement sa tono niya at namula ako sa sinabing. No, it is just a friendly outing over a cup of coffee. Are you going out with that owner of the Parker Enterprises? Nagulat ako sa tanong niya habang gulat na gulat akong tumingin sa kanya. What are you talking about? Kinakabahan kong tanong, and I am going out with my friend not him. Oh come on Aliyah, sa tingin mo ba hindi ko siya mapapansin na pumupunta dito every Friday? At saka siya lumapit bago bumulong. At maswerte si Angela na siya ang naging ama niya. Nanigas ang katawan ko sa gulat habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya dahil hindi ko sinabi sa kanya kung sino ang ama ni Angela. Obvious ba? Tanong ko sa kanya. Siyempre, parang pamilyar sila at wala nang ibang dahilan para pumunta rito ang isang sikat na businessman kahit siya ang may-ari nitong building. Marami siyang trabaho pero tuwing Biyernes siya pumupunta dito, dapat mahal na mahal niya si Angela. And don't worry, I won't tell this to anyone, mahinang bulong niya sa huling bahagi at napahinga ako ng maluwag. Tapos kumaway ako sa kanya at kay Angela ng goodbye bago bumaba at sinalubong si James na nakasandal sa kotse niya. At nang makita niya ako ay binuksan niya ang pinto ng passenger at bumulong ako ng munting pasasalamat sa kanya. Nagtataka kung gagawin iyon ni Liam para sa akin, bakit ko pa siya iniisip? Anong nangyari? May nakita ka bang multo? Sabi ni James sabay upo sa driver's seat at pinaandar ang makina. Nothing. Nabalot ng katahimikan ng sasakyan na binasag niya sa pagsasabing, You are looking beautiful, Aliyah. Napangiti ako at namula habang sinasabi, Thanks, you are looking good too. Then again there is silence, may gusto siyang itanong sa akin pero hindi niya ginawa. Sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na kafe. At sa pagpasok namin sa pintuan nito, napuno ng amoy ng kape at mga cake ang butas ng ilong ko, masarap ang amoy. Umupo kami sa isang table na malapit sa bintana at dumating ang waitress para kunin ang order namin habang nag-order si James ng cappuccino at cheesecake para sa kanyang sarili, at ako naman ay umorder ng toffee latte kasama ng ilang chocolate tarts. Maya-maya ay dumating na ang order namin at humigop ng kape niya, don't mind me asking what is. Natigilan siya na hindi sigurado kung sasabihin yun o hindi at napakunot ang noo ko sa kanya nang magsalita ulit siya. Let it be. James, you can ask me whatever you want, hindi ako magagalit, paniniguro ko sa kanya. Pero ayokong sirain ang mood mo. I gave him a glare and he quickly said, si Mr. Parker ba ang ama ni Angela? God, bakit lahat ng tao nagtatanong ng ganyan sa akin ngayon? Told ya now you are pissed off, sabi niya habang tahimik ako at ayaw ko siyang saktan. Sabi ko, No, I am not pissed and yes, siya ang ama ni Angela. Are you both dating? Tanong niya ulit na ikinailing ko. Mukhang na-relax siya sa sagot ko. He just comes to meet her, that's it. I found myself explaining at tumango lang siya. I think he likes me and even though he is quiet, handsome and cute, wala akong feelings, friendly lang lahat at sana maintindihan niya yon. We talked about random things at hindi na niya binanggit si Liam na ikinatuwa ko. Naglakad na kami palabas at habang nakatayo sa pintuan naghihintay kay James habang papunta siya para dumalo sa isang tawag ay may napansin akong pamilyar na sasakyan na dumaan sa kalsada. Napatitig ang mga mata ko sa driver ng sasakyan at bigla itong huminto. Nakaparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ko si Liam habang naglalakad siya papunta sa akin na naka-casual shirt at jeans na may galit sa mukha. At ilang segundo lang ay nakatayo na siya sa harapan ko habang nakatingin sa damit ko. Magsasalita na sana siya nang dumating si James, hindi niya nakita si Liam nang sinabi niyang, Sorry to keep you waiting, let's go. Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ko ay lumingon siya at napabuntong hininga nang makita si Liam. Oh, good evening Mr. Parker, bati nito sa kanya. Pinagdududahan kami ni Liam habang kinakausap ako. Where's Angela? She is with my neighbor, diretso kong sabi sa kanya kaya napalingon siya kay James at sinabing, Mr. Wilson, I order you to leave. Pero, magpo-protesta na sana si James pero binigyan siya ni Liam ng masamang tingin sabay sabing, leave. Delikado ang tono niya at napalunok si James bago siya tumingin sa akin ng may pagtataka bago umalis ng mabilis. You can't just keep on ordering people as if you own them. Sabi ko sa kanya na humalukip-kap sa galit. He works for me and I have the right to order him, now get in the car Aliyah.
Hindi ako pupunta kahit saan kasama mo, you can't order me. I am dropping you home and... Galit na galit talaga ako sa kanya nung mga sandaling yun, at makikita mo talaga ang singaw na lumalabas sa tenga ko. Sinabi ko na hindi ako pupunta kahit saan kasama ka. Una, si James dapat ang gagawa pero hindi, kailangan mong takutin siya tapos ngayon inuutusan mo ako na parang ikaw ay aking. Sinabi ko ang lahat ng iyon sa ganoong daloy nang hindi iniisip kung ano ang sinasabi ko na bigla akong napatigil sa kalagitnaan ng pangungusap na hindi ko alam ang susunod na sasabihin. Nakataas ang isang kilay na tanong ni Liam. As if naman ako sa iyo ano. Sinubukan kong mag-isip sa lalong madaling panahon at sinabi ang unang pumasok sa isip ko, as if you are my boyfriend. Napangiti lang siya at sinampal ko ang mukha ko sa sinabi ko. Hindi ako sasama sa iyo, kaya kong sumakay ng taxi. Sabi ko sa kanya na sinusubukang i-divert ang topic. Ang tigas talaga ng ulo mo, Aliyah. Umiling-iling na sabi niya. Salamat, sarkastikong sabi ko at nagsimulang lumipat sa ibang direksyon nang bigla siyang lumapit at pumwesto sa harapan ko, nakaharang sa daraanan ko. Get in the car, kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Nang makitang hindi ko pinansin ang utos niya ay muli siyang nagsalita. Kung hindi ka makikinig sa akin ay pilit kitang papaupuin sa kotse. Hindi mo kaya dahil pagkatapos ay sisigaw ako at gagawa ng eksena. Sa aking mga salita ay ngumisi siya na nagsasabing, walang tao dito. Tumingin ako sa paligid at nakita kong tahimik ang lugar, maliban sa ilang sasakyan na dumadaan. And before I knew it, binuhat ako ni Liam at hinagis sa balikat niya na parang wala akong bigat at sinimulan kong suntukin ang likod niya pero hindi naman siya epekto. Dinala niya ako sa kotse niya, binuksan ang pinto at pinaupo sa passenger seat at isinara ang pinto, sinubukan kong buksan pero nakalak na. Lumapit siya at umupo sa driver's seat at pinaandar ang makina. May logical explanation ka pa ba kung bakit mo siya pinaalis, sigaw ko at humigpit ang hawak niya sa manibela at hindi siya umingik. Ikaw lang ang kausap ko, Mr. Parker. For how long do you know him? Bigla niyang sambit. That doesn't matter. Oh really? Iniwan mo ang daughter mo para makipag-date sa kanya? Paano kung kinidnap ka niya? Hindi mo mapagkakatiwalaan ang lahat. Putol niya sa akin. Wala din akong tiwala sa'yo. Paano kung kidnapin mo ako at... Napatigil ako bigla dahil napagtanto kung hindi pamilyar ang daan, may mga kakahuyan sa gilid ng kalsada, hindi niya ako hinahatid pa uwi. Ihinto mo ang sasakyan, ngayon din, sigaw ko. Saan mo ako dadalhin? Sigaw ko sa kanya. Will you shut up? I am not kidnapping you. I was going out for a long drive but you just ruined it. Namuti ang buko niya dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa manibela. Ikaw ang sumira sa date ko, tapos ako ang sinisisi mo. Hindi ka nasasama sa kanya kahit saan, sambit niya sa akin. Maya-maya lang ay biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada, at nataman niya ang manibela sa pagkadismaya. Anong nangyari? Tanong ko nang magsimula siyang bumaba ng sasakyan at ini-inspection ito. Binuksan niya ang pinto ko habang sinabi niyang, get out. I knew it. Iiwan mo naman ako dito diba? Ilang beses niyang isinandal ang ulo sa bintana ng backseat sa sobrang galit. Pinagmamasdan ko siya nang nalilito habang sinasabi niya, can you act maturely for 2 minutes? Butas ang gulong ng sasakyan, dagdag niya at natamaan ako ng realization. Pinagmasdan ko siyang nilabas ang phone niya bago nag-dial ng number at inutusan kung sino man ang nasa kabilang dulo na pumunta dito ng mabilis. Gusto mo bang mamasyal sa kakahuyan? Tanong niya sa mas mahinang tono habang binababa ang telepono. Nang hindi ako umimik ay napabuntong hininga siya. Fine, I am going alone, you can keep sitting in the car. Dahil doon ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa kakahuyan, at biglang bumungad sa akin ang takot na paano kung dumating ang isang magnanakaw at mabilis akong tumayo bago siya sinundan. Agad ko siyang naabutan at tahimik siyang naglakad sa tabi ko habang nasa bulsa ang mga kamay. Walang nagsasalita sa amin, komportableng katahimikan. May balak ka bang magpakasal? Pagbasag niya sa katahimikan. Napaisip ako saglit bago sinabing, maybe somewhere in the future. With who? Matigas na tanong niya. Wala akong nasa isip ngayon at alam ng Diyos kung sino ang papakasalan ko. At ikaw naman, wala kang girlfriend. Umiling siya na nagsasabing no at napabulalas ako, strange. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito habang nagtatanong. Bakit nakakapagtaka na wala akong girlfriend? Alam kong may image ako sa pagiging playboy pero wala pa akong nililigawan for the past year or so, just lost interest. Paano kung balang araw may dumating at sabihin sa'yo na mahal ka niya? Kalokohan, sabi niya, hindi love yan, infatuation lang yan, paano ako magmamahal nang hindi man lang alam tungkol sa akin? Kahit alam kong hot at sexy talaga ako, mayabang na tumulo sa huling pangungusap niya at naging dahilan ng pag-ikot ng mga mata ko. I hate arrogant people, sabi ko.
Well, kung kahit ako ang pinaka-humble na tao ay kinasusuklaman mo ako, di ba? Ipinikit ko na lang ang mata ko, at tumahimik. Matapos maglakad ng halos 5 minuto, naramdaman kong may bumagsak sa kamay ko, isang patak. Tumingala ako nang mapansin kong umuulan na, dahan-dahan sa una pero lumalakas. Mabilis kaming tumalikod para lumabas sa lalong madaling panahon, ngunit basang-basa na kami. Parang hindi naman siya naiinis sa ulan, sa halip ay nag-e-enjoy siya, at basang-basa pa ang buhok niya ay parang ang hot niya, hindi na naman, why I am calling him hot. Nakatingin ako sa kanya nang bigla niyang sinabi, "Take a picture, it lasts longer, darling." Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa kanya, at the way he called me darling, made me feel weird in a good way. Sa wakas ay nakabalik na kami sa sasakyan at napansin namin ang isang Audi R8 na nakatayo doon. Lumabas dito ang isang lalaki na may hawak na malaking payong at ipinatong niya ito sa ibabaw naming dalawa. Inabot niya kay Liam ang susi ng sasakyan na minamaneho niya, at pagkatapos niya kaming ihatid sa sasakyan sa ilalim ng payong ay siya na mismo ang sumakay sa kotseng minamaneho ni Liam kanina. At maya-maya ay pauwi na kami sa aking bahay. Tahimik ang biyahe sa sasakyan, pero habang sinulyapan ko siya ng 1 beses o 2 beses, parang pissed off pa rin siya, like really. Ako dapat ang may inis sa kanya. Wala naman akong ginawang masama, gusto ko lang maging masaya pero hindi, kailangan niyang sumama. Sa tuwing susubukan kong tumakbo palayo sa kanya, nakakasagabal lang ako sa kanya. Huminto ang sasakyan sa isang signal at tumingin siya sa akin pero napalingon lang ako sa bintana. "Sorry for my actions a few hours earlier," sabi niya bigla pero hindi ko siya pinansin. "I have an urge to protect you, Aliyah," malumanay na wika niya, "from everyone." Nagulat ako sa sinabi niya habang nakatingin ako sa kanya at may malungkot na ngiti sa mukha niya. "You know what, dapat tinatakasan ko ikaw. Dapat ay pinuprotektahan ko ang aking daughter mula sa iyo ngunit hindi, eto nakaupo ako sa kotse mo." Putol ko. "Please don't bring Angela in it. As much she is your daughter she is mine too." Aniya na ini-start ang makina ng mag-green ang signal. "You don't need to protect me. I am capable of protecting myself and Angela and leave all this beside, bakit mo hiniling na umalis si James? Kaibigan ko siya, so, what if he worked for you?" At muli ay bumungad sa kanyang mukha ang galit na ekspresyon nang hindi siya nagsalita. "Kaaway mo ba siya o hindi mo siya gusto?" tanong ko ulit sa kanya. Muli walang sagot. "Bingi ka ba?" "I don't like him," malamig niyang sagot pero alam kong may higit pa sa ayaw sa kanya. "Then please don't come to crash my date again when I go out with someone else." Pagsisinungaling ko, I was not going on any date but I want his reaction. "You are not going on any date," sabi niya na idiniin ang bawat salita. "Bakit? Ayaw mo ba sa lahat ng lalaki sa mundong ito? Gawin mo lang ang sinasabi ko. As I already told you na hindi mo ako pwedeng utusan na parang boyfriend ko ikaw. I am 23 and I know how to take care of myself, depends ako sa sarili ko. So, you are willing to leave Angela alone with someone and go out on stupid dates." Sigaw niya at napatahimik ako. "Subukan mong intindihin, Aliyah," naging malumanay ang boses niya. "May anak kang aalagaan at ayaw kung may mangyari sa iyo." "Sorry," halos pabulong na lang ang boses ko, at hindi ko alam kung bakit ako humihingi ng sorry. Nagulat siya sa sinabi ko pero mabilis niyang tinakpan. Huminto ang sasakyan sa apartment ko, at nang lalabas na ako ay tinawag niya. "Aliyah." Lumingon ako sa kanya at ang kanyang mga mata ay may nagmamakaawang tingin sa kanila. "Please, maaari mo ba akong bigyan ng 5 minutes bawat linggo para makasama si Angela? Alam mo, na-realize ko na maikli lang talaga ang 10 minutes and I have grown fond of her. I want to spend more time with her, please." Dagdag niya. "No," maikli at malamig na sagot ko. Narinig kong bumuntong hininga siya nang makalabas ako, at medyo marahas kong isinara ang pinto. Tinawagan ko si James kinabukasan pero hindi niya sinasagot ang tawag. At matapos siyang subukang tawagan ng ilang beses, sa wakas ay sinagot niya ito. "James," sabi ko. "Yes, Aliyah. Gusto kong humingi ng tawad." "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Aliyah, naiintindihan ko naman na may bagay si Mr. Parker sa iyo." "Ano?" Ngumisi ako. Wala siyang pake sa akin, James. He is just crazy and acts like an overprotective brother. Come on, Aliyah, kahit sino ay makikita ang selos sa kanyang mukha, pilit niyang pinaintindi sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang ako ay tahimik. "I hope to meet you at the office soon." Ngumiti ako kahit hindi niya ako nakikita. "Me too, bye." "Bye, Aliyah." Si Liam at nagseselos sa pakikipag-date ko kay James. Posible kaya ito? Hindi ko masyadong pinag-isipan. Sa kabilang banda, si Liam. Ang pagpatay kay James ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko silang magkasama. And a part of me was jealous at hindi ko alam kung bakit. Never akong nagseselos kahit kanino.
She knew how to push my buttons, and even though it irritates the hell out of me, I love it too. Siya ang pinakamatigas ang ulo na nakilala ko. Gustong-gusto kong makipagtalo sa kanya, upang kulitin siya. And she hate me more than anything else, and I will do my best to make it up to her. Wala siyang tiwala sa akin kahit anong pilit kong ipaintindi sa kanya na hindi ko siya sasaktan. And about Angela, I have became so fond of her, although wala akong ginawa kundi umupo at panuurin ang paglalaro niya. Ilang beses ko pa lang siyang nakita pero sapat na para mahalin ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso. Siguro may kinalaman ito sa father and daughter bond. Pagsara ng file sa harap ko, I rubbed my temples. I was really tired, but the only thing that made excitement run through me was that today was Friday. Naging paborito kong araw ng linggo. Paglabas ng aking opisina, ang aking personal na assistant, binati ako ni Jenna ng malanding. "Good night, Mr. Parker." Inilibot ko ang paningin ko bago sinabing, "Night." Pagod na ako sa mga tauhan kong babae na sinusubukan akong ligawan. Pagpasok sa elevator ay nakarating ako sa parking lot bago sumakay sa paborito kong Aston Martini at nagmaneho palabas sa kalsada, at nagmaneho ako patungo sa kanyang apartment. Bumukas ang pinto at bumungad kay Aliyah na may inis na ekspresyon sa mukha. Hindi ko pa nakikita ang ngiti niya at iniisip ko kung gaano siya kaganda. Tinanggal ko ang aking suit jacket, ay isinabot ko ito sa gilid ng couch bago itinaas ang aking manggas. Hinawakan ko si Angela at pinaupo sa kandungan ko habang nakaharap sa akin. Pinisil ko ang dulo ng ilong ko sa kanya habang napasigaw ako. "Hey little angel, Dad is here." At napahagikgik siya sa sigla ko. "Did you miss me?" Tanong ko ulit sa kanya kung saan may mga hindi malinaw na boses ang ginawa niya, and it took it as her way of saying yes. Ngumiti ako ng malawak sa kanya at gaya ng dati ay nakaupo si Aliyah sa tapat ng couch habang may hawak na phone at board na ekspresyon sa mukha. Hinalikan ko ang pisngi ni Angela ng masuyo. Tila mabilis na lumipas ang 10 minuto at nang tumayo ako para umalis, pinigilan ako ni Aliyah sa pagsasabing, "Saan ka pupunta? Tapos na ang oras." At nabigla ako sa sumunod na sinabi niya, "You have 5 more minutes." Nagulat ako pero hindi na ako nag-aksaya ng oras, at sa sumunod na 5 minuto ay umupo ako at hawak sa braso ko si Angela. Hindi nagtagal, mabilis ding lumipas ang 5 minutong iyon. Tumayo na ako para umalis nang sinundan ako ni Aliyah sa pinto, at gaya ng dati ay sinabi ko, "Sorry." At gaya ng nakagawian ay tumahimik siya. Kailangan kong magsikap pa. Hindi lang ako makapaniwala nang bigyan ako ni Aliyah ng oras para makasama si Angela, dahil sa pagtanggi niya sa hiling ko habang nasa sasakyan kami, naisip ko na hindi siya papayag. Maraming linggo na ang lumipas mula nang makasama ko siya ng 15 minuto. Gusto ko talagang makitang ngumiti si Aliyah. She would look stunning. Siya ay maganda at matalino at ang pinakamalakas na taong nakilala ko sa aking buhay. Though sobrang tigas din ang ulo niya, pero gusto ko ang tigas ng ulo niya. Isang katok sa pinto ng opisina ko ang naputol ang pag-iisip ko, at doon ko napagtanto na nananaginip talaga ako tungkol sa kanya. Bago pa ako makapagsalita ay pumasok na si Amanda. "Wala ka bang sariling kumpanyang aasikasuhin imbes na pumasok ka sa opisina ko?" Natatawang tanong ko sa kanya. Si Amanda ay isang fashion designer, kahit na mas matanda siya sa akin, at gusto ni Dad na kunin niya ang kanyang negosyo, ngunit hindi siya interesado. Hinila niya ang upuan at umupo sa harap ng desk ko. "Pumunta lang ako para ipaalam sa iyo ang tungkol sa bombang ilalagay ni Mommy at Daddy sa iyo ngayong gabi sa hapunan. Kailangan kong maghapunan kasama ang aking mga magulang ngayong gabi," at hindi ko siya pinapansin habang nagbabasa ako ng isang file, nagtanong ako ng casual. "Anong bomba?" Ngumisi siya bago sinabi, "Pipilitin kanilang magpakasal sa iba." Tumingala ako sa kanya ng nanlalaki ang mata. "Kasal? I have made it really clear to them na wala akong girlfriend and I am not going to get married soon," sinabi ko. "Yan ang problema, brother. Alam nilang wala kang girlfriend kaya pipilitin kanilang mag-arranged marriage." "You are kidding, right?" I asked to assure myself, but she shook her head. "Damat." Sinuklay ko ng kamay ko ang buhok ko sa frustration na nagtatanong kung ano ang dapat kong gawin. At ang sunod kong nalaman ay humagalpak siya ng tawa. "What the hell? Relax, Liam, I was just messing up with you," she said, sobered up, at galit na galit kong ibinato sa kanya ang pen sa kamay ko. "Inatake mo ako sa puso." Pinunasan niya ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng pagtawa at sinabing, "Don't worry, Liam, but sooner or later they will drop this bomb on you, be ready. Find yourself a girlfriend, little brother." "Shut up, Amanda, at umalis ka na." "Okay, jokes apart, kumusta naman yung little daughter, kumusta na siya?" "She is good. Oh, I really wish to meet her, Liam, she is so cute," bulalas niya.
Ipinadala ko kay Amanda ang kanyang larawan isang araw at mula noon ay naghihingalo na siyang makilala siya. Ayaw ni Aliyah na makilala mo si Angela. Inilibot niya ang kanyang mga mata na nagsasabing, "Why don't you tell her that you were drugged, Liam? It was not your mistake." I am sure maiintindihan niya at baka mapatawad ka niya. Amanda, umalis ka na, sabi ko. Sa tingin mo talaga mapapatawad ka niya kapag hindi mo sinabi sa kanya ang eksaktong nangyari noong araw na iyon? Tumayo ako at kinuha ang mga gamit ko, sabi ko, mayroon akong talagang importanteng meeting na dapat asikasuhin, pwede ka nang umalis. Galit siyang tumayo at nagmumumok na lumabas ng opisina ko. Sa kabilang banda, si Aliyah. Payapang natutulog si Angela at oras na para dumating si Liam. Napatingin ako sa orasan at nakita kong pasado 8:00 na pala. Habang natutulog si Angela ay pumunta ako at ginawa ang aking mga gawaing bahay at maya-maya ay 9:00 na. Late siya, naisip ko, but why should I care? Hindi nagtagal ay tumunog ang doorbell at binuksan ko ito at nakita ko ang isang mukhang pagod na si Liam na nakasandal sa frame ng pinto. Tahimik ko siyang pinapasok at nang mapansin niyang wala si Angela ay nagtanong siya, "Where's she?" "She is in a deep sleep, you will have to meet. By the time you can keep sitting there until she wakes up," sagot ko. Tinanguan niya ang kanyang ulo bago kinuha ang kanyang jacket at itinaas ang kanyang manggas at ang paraan ng paglabas ng kanyang mga kalamnan mula sa kanyang damit. "Damn hot." Ngayon ay tiyak na may mali sa akin, tinawag ko siyang hot sa pangalawang pagkakataon. Ngumisi siya dahil nakita niya akong nakatingin sa kanya, at mabilis akong umiwas ng tingin at pumasok sa kwarto para tingnan si Angela, natutulog pa siya. "Please wake up, I don't want to be alone with him." "Aliyah," mahinang tawag niya at napalingon ako. "Can you please get me a cup of coffee?" Pakiusap niya. Nakasimangot ako habang nakapout. "Please," sabi niya ulit at napabuntong hininga ako bago pumunta sa kusina. Ramdam na ramdam ko ang titig niya sa akin palagi pero hindi ko ito pinansin. Paglabas ng gatas sa ref at paglabas ng iba pang sangkap ay napansin kong nakatayo siya sa tabi ko habang nakasandal sa counter, ang matitinding titig niya sa akin. "Hindi ko nilalason ang kape mo, pwede kang umupo," sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. "Alam ko kung gaano mo ako gustong patayin pero hindi mo gagawin ngayon." "I am not standing here for that reason, darling." Again that darling word made me feel so weird, in a good way. Nagpa siya akong gumawa ng isang simpleng kape sa pamamagitan ng direktang paglalagay ng mga sangkap at pagpapakulo sa kanila. Mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita kong lumipat siya at naramdaman kong may kung ano sa buhok ko na nakatali ng masikip na bond at bago ko namalayan ay nakalugay ang buhok ko at bumagsak na umaagos sa balikat ko. Napatingin ako sa kanya nang nagtataka at may ngiti sa mukha niya at nasa kamay niya ang rubber band ko. "Ibalik mo yan sa akin," sabi ko sa kanya sabay tingin. "You look more beautiful with your hair down, darling," sabi niya sa akin. Tinawag niya talaga akong beautiful. "Stop calling me that," sigaw ko. "What?" tanong niya kahit alam niya kung ano talaga ang ibig kong sabihin. Kinagat ko ang ngipin ko sa inis. "I am not your darling, don't call me that." "Sorry, darling," tumawa siya. "He is impossible." Ibinuhos ko ang kape sa isang mug at marahas kong inilagay ang tasa sa counter malapit sa kanya dahilan para mahulog ang ilang patak nito sa kamay niya at napangiwi siya. Ngumiti ako ng masama sa kanya at sinamaan niya ako ng tingin. "Enjoy your coffee, Mr. Parker, and sorry natapon sa kamay mo," binigyan ko siya ng isang mahigpit na ngiti. Satisfied sa aking maliit na paghihiganti, kinuha ko ang aking sariling mug habang ako ay gumawa din para sa aking sarili at umupo sa upuan ng dining table. Sumama din siya sa akin nang umupo siya sa tapat ko. Habang humihigop siya ay napapikit siya sa kasiyahan. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nagtanong siya, "Anong lason ang nilagay mo na napakasarap ng lasa?" Inilibot ko ang paningin ko sa kanya at tumawa siya bago muling nagsalita. "Come on, sabihin mo sa akin kung anong mga sangkap ang idinagdag mo. Secret recipe ko yan. Pagkatapos ay makikita mo ako sa iyong pintuan araw-araw para sa isang tasa ng kape at sigurado akong hindi mo gusto iyon, ngayon sabihin sa akin ang mga sangkap. Ano pang ginagawa mo habang nakatayo dyan?" Siya ay literal na naroon sa buong oras. "I was watching you," sabi niya at naramdaman ko ang pamumulan ng pisngi ko. Bahagya kong ibinaba ang ulo ko para hindi niya ito mahalata. At nang nakayuko, mabilis kong sinabi sa kanya, "Kape, gatas, tubig, isang patak ng vanilla essence at chocolate powder at isang bit ng asukal." Hindi mo ako tinanong kung gaano karaming asukal ang gusto ko ngunit ito ay perpekto. "Considering your body, alam kong umiinom ka ng matapang na kape." Isang evil smirk ang bumungad sa kanyang mukha, "So, napansin mo ang katawan ko." "Will you shut up, Liam?" sigaw ko sa kanya sa kahihiyan. Pareho kaming nakarinig ng mahinang sigaw at mabilis akong lumipat sa kwarto para makitang gising na si Angela, at niyakap ko siya habang tinatapik ang likod niya para aliwin siya.
Nandoon si Liam sa pintuan, nakatingin sa amin. Lumapit siya sa akin at niyakap si Angela at tumahimik siya nang makita siya at may munting ngiti sa labi, kaya ngayon mas mahal niya siya kaysa sa akin. Fine. Hinila niya ang pisngi nito bago ito hinalikan. Lumingon siya sa akin bago sinabing, I'm taking her to the park near, wanna come? It's too late, Liam. Come on, don't you have some fun? The last time I decided to have fun, I ended up being pregnant. I should know how to shut my mouth sometimes. He was pissed off. I am going and I don't care whether you come or not, malamig na sabi niya habang nawala lahat ng init sa mga mata niya. Habang aalis na siya ay tinawag ko na siya nasasama ako. Pareho kaming lumabas ng bahay habang nakaakbay si Angela habang mukhang masaya itong lumabas ng bahay. Malapit lang ang park, kaya nagpa siya kaming maglakad hanggang doon, tahimik ang mga kalsada maliban sa ilang sasakyan na dumadaan minsan, at halos 3 minuto lang ang inabot namin para makarating doon. Buti na lang at bukas ang park, naiilawan ng mga ilaw ng park at talagang kakaunti ang mga tao doon, ilan sa kanila ay nagjo-jogging habang ang iba ay kasama ang kanilang pamilya. At masakit sa puso ko na wala akong pamilya, ngayon lang si Angela ang pamilya ko. Dinala ni Liam si Angela sa isang swing at inilagay sa ibabaw nito bago marahang gumalaw habang masayang humahagikik. Pagkaraan ng ilang minuto ay inilipat siya nito sa slide at pinadaus-daus ito pababa habang nakaakbay sa kanya. Si Angela ay hindi kailanman mukhang napakasaya noon, at gusto kong tumagal ang sandaling iyon ngunit muli siyang aalis kapag ang 15 minuto ay matapos. At saka naisip ko na hindi na masakit ang isa pang 5 minuto, di ba? Para lang sa kaligayahan ng anak ko. Lumipas ang oras at bigla siyang lumapit sa akin, habang nakaupo ako sa bench at pinagmamasdan sila. May hawak na cone ng ice cream at inabot niya iyon sa akin at bumulong ako ng konting thank you. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang relo bago bumuntong hininga habang sinasabi niya, I will walk you back home, time is over. Hinawakan ko siya sa braso niya nang gagalaw na siya. I give you more 5 minutes. Hindi siya umimik pero sapat na ang malaking ngiti sa labi niya para ipahayag siya. Pinanood ko siyang tumakbo pabalik sa swings kasama si Angela sa kanyang mga braso. 5 minuto lang hindi na masakit, di ba? Bakit ang Lunes ay nakakapanghina, nakakatamad at nakakapagod? Kahit na kailangan kong magtrabaho mula sa bahay lamang ngunit pagkatapos ay. It was late afternoon nang natutulog si Angela sa kwarto pagkatapos ko siyang pakainin. Bumangon ako sa sofa pagkatapos kong mag-review ng libro at naginat ng katawan dahil ilang oras na akong nakaupo doon. Angel, are you? Sabi ko habang pinupuntahan ko siya para tingnan, pero namatay ang mga salita ko nang makitang wala siya sa kama. Nagsimulang bumangon ang gulat sa loob ko dahil hindi man lang siya makagapang. I checked the sides of the bed thinking that she might be fell down but she wasn't there even. Nangingilid ang mga luha sa aking mga mata habang pilit kong sinusuri ang bawat sulok ng aking bahay ngunit wala siya. Saan siya nagpunta? Hindi siya makalakad, hindi siya makagapang at hindi siya mawala sa manipis na hangin. Sa pagmamadali baka hindi ko napansin ang bintana ng kwarto ko na nakabukas. At isa lang ang sinabi nito, kinidnap siya. Nagsimulang malabo ang lahat habang tumutulo ang mga luha sa mata ko. At hawak ang ulo ko sa aking mga kamay, nahulog ako sa sahig. Ang aking anak, ang aking nag-iisang pamilya ay kinuha sa akin. At pagkatapos ay parang kidlat na tumama sa akin, pinunasan ang aking mga luha, tumayo ako at kumuha ng taxi at sinabi ko sa driver ang aking destinasyon. Huminto ang taxi sa harap ng isang matangkad at patag na gusali marahil ay nasa 60 palapag ang taas ngunit wala akong pakialam. Pagpasok ko sa building ay dumiretso ako sa reception. I want to see Mr. Parker, nagmamadaling sabi ko sa receptionist and she eyed me before asking. Sorry ma'am, but do you have an appointment? To hell with the appointment, just tell him that Aliyah is here. Tumango ako at natigilan siya sa sinabi ko. Mabilis niyang idinikit ang receiver ng telepono sa kanyang tainga bago bumulong. Tell Mr. Parker that a girl called Aliyah is here to meet him. She paused before continuing again. No, she doesn't have an appointment, just tell him. Naiinip kong tinapik ang paa ko sa sahig habang kakaibang nakatingin sa akin ang receptionist. After a minute or two she finally said, 65th floor, ask his PS to direct you to his office. Nagmadali akong pumunta sa elevator at pagpasok ko ay pinindot ko ang button. Ang pagsakay sa kanyang floor ay tila walang katapusan. And after what seems like hours, bumukas ang pinto sa 65th floor at hindi ko na tinanong ang PS niya kung saan ang opisina niya dahil kitang-kita ko ang mga bold letter na nagsasabing, The CEO, sa isang pinto. Tumakbo ako papunta sa pinto at walang katok akong pumasok. Nandoon siya, nakatayo at nakasandal sa desk niya. Bago pa niya maibuka ang bibig niya, hinawakan ko siya sa kwelyo niya nang mahigpit na halos mabulunan siya. Where is Angela? Sigaw ko.
Inalis niya ang kanyang sarili sa pagkakahawak ko habang umuubo siya, huminga ng malalim na may pagtataka at nakakatakot na tingin sa kanyang mukha. I asked you where is Angela, sigaw ko sabay tulak sa balikat niya at hinawakan niya ako ng mahigpit sa wrist ko. Nag-aapoy ang mga mata ko sa galit, at unti-unting namumuo rin ang galit sa mga mata niya. Paano ko malalaman kung nasaan si Angela, kasama mo naman siya di ba? Sa wakas ay nagsalita na rin siya. You kidnap her, Liam. Natutulog siya sa kwarto at nang i-check ko siya wala siya. Tinignan ko ang bawat sulok at sulok ng bahay, wala siya and I am bloody sure na kinidnap mo siya. Panipit. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala habang nakatingin sa akin. Hindi ako umalis sa aking opisina maliban sa mga meeting ko sa buong floor, at kung hindi ka naniniwala maaari mong tanungin ang aking assistant. Sinong nagsabi sa'yo, ikaw mismo ang kumidnap sa kanya, kaya mo namang bayaran ang iba para gawin yun, di ba? You are a monster, Liam. Bakas sa mukha niya ang pananakit dahil sa sobrang asar niya ngayon, pumikit siya saglit at nang buksan niya iyon ay duguan ang mga mata niya. I might be a monster, Aliyah, but this monster too have a small heart that is full of love for his daughter. I would never kidnap my daughter. Tumulong na lang ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Anak ko, kumikbi ako, kung hindi ko siya mahanap then you will take all the blame, did I made myself clear, Mr. Parker? Kaya sa susunod na oras o higit pa, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isa sa mga upuan sa kanyang opisina habang patuloy siyang tumatahol ng mga order sa telepono upang mahanap si Angela sa lalong madaling panahon. Nakayuko ang ulo ko, nasa pagitan ng mga kamay ko habang umiiyak ang puso ko. If you don't find her till evening, then I will run you out of the country. Narinig kong pagbabante niya sa isang tao bago niya ibinaba ang telepono at saka tumahimik, maliban sa aking hikbi na maririnig. May naramdaman akong presensya sa harapan ko at medyo inangat ko ang ulo ko nang makita ko siyang nakaluhod sa harapan ko habang malungkot siyang nakatingin sa akin. Nilagay niya ang kamay niya sa kamay ko at pinisil iyon na nagsasabing, we'll find her. Dahan-dahan kong tinangwan ang ulo ko, pinunasan ko ang mga luha ko. Tumayo siya at hinalikan ang noo ko and that made my heart skip a beat but I didn't have time to think about those things. Tahimik siyang naupo sa tabi ko sa upuan at pinagsalikop niya ang aming mga kamay, kung sa ibang araw lang sana ay hinila ko na ang kamay niya pero sa ngayon kailangan ko ito, kailangan ko ng magpapakalma sa akin. Bakit ka tumakas sa bahay mo, Aliyah? Bigla niyang tanong. Napaangat ang ulo ko sa kanya. Tumakas? Sinong nagsabi sa'yo na tumakas ako? Pumunta ako sa bahay ng magulang mo, sabi nila tumakas ka daw pagkatapos mong mabuntis. Napaiwas ako ng tingin sa kanya, nagsinungaling sila sa kanya. Sila ang nagpalayas sa akin. Aliyah, anong nangyari? Nothing. Isinandal ko ang aking ulo sa dingding sa likod ko, pakiramdam ko ang puso ko ay nawasak sa milyon-milyong piraso, ang aking daughter ay kinidnap at wala akong ideya kung ano ang kalagayan niya. Gutom ba siya o umiiyak? Kailan natin siya mahahanap, Liam? Tanong ko sa malambing na boses. Itinaas niya ang magkasalikop naming mga kamay pataas sa bibig niya habang hinahalikan ang likod ng palad ko. Very soon, darling, she will be alright. Parang nabasag ang boses niya pero mabilis niyang tinakpan. And Aliyah, I would never hurt Angela in any way or you let alone kidnapping her. I won't gain anything by doing that because I know how much she needs a mother. Malumanay niyang paliwanag. Sorry for accusing you, paumanhin ko, I wasn't thinking straight. Naiintindihan ko. At wala na akong maalala na nangyari pagkatapos noon dahil nakatulog na lang ako nang magising ako sa pagtunog ng phone ko. Natagpuan ko ang sarili ko sa isa sa mga couch na nakita ko sa opisina niya na may kumot sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at kinuha ang phone ko na nakapatong sa malapit na table. Sinagot ko ito, unknown number yon. Hello. Ang ganda talaga ng anak mo, Aliyah, but sadly you might need to bid her goodbye, sabi ng isang boses na lalaki na nagpakulo ng dugo ko. Who the hell is speaking? Oh, pwede mo akong tawaging lolo niya. Dad, humina ang boses ko. I am send you an address, I need you to be there as soon as possible or you will never see your daughter again and better not bring that boyfriend of your boyfriend. Pagbabanta niya at pinatay na ang tawag. Nag-beep ang phone ko, at tinignan ko ang address na message niya sa akin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, kinidnap ng daddy ko ang anak ko pero bakit? Matapos nila akong pinalayas ay hindi ko na sila pinahirapan. Dapat ko bang sabihin kay Liam pero baka masaktan ni dad si Angela, at hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay niya. Wala si Liam sa opisina niya at pagbukas ko ng pinto para lumabas, nabangga ko siya. Where are you going? Tanong niya, namumula ang mata niya, parang naiiyak. I have some important work, pagsisinungaling ko at tinignan niya ako ng may pagdududa. Mas importante pa sa anak mo. Mahuhuli niya akong nagsinungaling ng ganito. Liam, please, let me go.
Sabi ko na lumampas sa kanya at sa pagkakataong ito ay binitawan na niya ako, pero hindi bago binigyan ako ng galit na tingin na para bang alam niyang nagsisinungaling ako. Nakatayo ako sa harap ng isang luma, abandonadong bodega. Naglakad ako papunta sa pinto nito habang maingat kong binuksan ito nang gumawa ito ng langit-ngit na boses. Madilim at mabaho na may maliit na bintana pero wala akong nakitang tao. Bumagsak ang mga mata ko sa pinto sa isang dulo at habang papalapit ako doon, bumukas ang pinto para tumambad ang daddy ko. Nang dumako ang mga mata niya sa akin ay sumilay ang evil smirk sa mukha niya. "Look, who finally decided to visit us a visit," masama niyang sabi. "Nasaan si Angela?" sigaw ko. Tumawa siya ng masama nang lumabas ang mommy ko sa pintong yun kasama si Kuya Eugene na nakasunod sa likod niya. Si Angela ay nasa kanyang mga bisig at ang puso ko ay nadudurog na makita siya. Siya ay umiyak na maaari mong gawin mula sa mga bahid ng luha sa kanyang mukha. Tumakbo ako palapit sa kanya at kinuha si Angela sa mga kamay niya at nakakagulat na hinayaan niya akong kunin siya. Nang makahawak na siya sa braso ko ay hinalikan ko siya sa pisngi, noo, ilong. At niyakap niya ako ng mahigpit. At ang sumunod na nalaman ko ay itinapon ako sa loob ng kwartong yun habang ako ay bumagsak sa sahig para masigurong hindi masasaktan si Angela. "Ang ganda ng family reunion, di ba?" sabi ni Dad. "Ano ba ang gusto niyong lahat?" Lumuhod si Dad habang mahigpit na hinawakan ang baba ko bago nagsalita. "Dahil sa'yo kinailangan naming harapin ang napakaraming kahihiyan, tinanong kami ng lahat kung nasaan si Aliyah at ang masasabi lang namin ay tumakas siya." "Anong gusto mong gawin ko?" dugtong ko. Siya ay tumayo at sinabi, "Maaaring iwan mo ang iyong daughter, at bumalik upang manirahan sa amin o papatayin namin kayong dalawa. Hindi ko iiwan ang anak ko, para tumira sa inyo, hindi ko kayo pamilya, galit ako sa inyong lahat, paano ninyo ito nagawa?" "Eugene," sabi ni Dad at nakita ko si Kuya Eugene na naglabas ng revolver sa bulsa habang nakatingin ako sa kanya, napanganga ako. Hawak niya ang revolver sa aking templo, at alam kong sa loob ng ilang segundo ay mamamatay na ako. Wala akong magawa. Ngunit ang aking knight in shining armor ay mabilis na pumasok sa pintuan kasama ang mga gwardya na may mga baril. Naging malabo ang lahat, inaresto ang aking tinatawag na mga magulang at kapatid at naalala ko si Liam habang niyakap niya ako ng gulat na gulat kasama si Angela sa aking mga bisig. "Okay ka lang?" tanong niya sabay halik sa noo ko at tumango naman ako sa kanya. Binuhat si Angela habang hinahalikan din niya ito sa noo. "Paano mo kami nahanap?" "Ginawa kong sundan ka ng mga investigator ko dahil talagang kahinahinala ka." "Did you get hurt anywhere?" tanong niya at umiling ako. At isang bahagi ng puso ko ang nagsabi sa akin na baka magtiwala na ako sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.